Hello guys, ito po yung kampo ko sa Kena. Kamaklit na naman ako. Wait lang. Gagamitin natin hero guys, Hero Hunter. Yung first guys, ang lagi.
guys. Ibahin ko lang yung laro guys ha. Kalye ng MCT. Biglang lumitaw ang isang butiking halimaw na hindi kayang itago ang kanyang kamanyakan. Ngunit natigil ito nang makaharap niya ang Class S Hero Rank number 7 na si King. Dahil sa nakakatakot na aura at malakas na tibok ng puso ni King, ay agad na sumuko ang manyakol na halimaw sa pinaniniwalaang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Matapos ang matagumpay at smooth na pamamalengke, sina Genos at Saitama ay nakita ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nang biglang may isang robot na lumitaw sa harapan ni King at ipinakilala ang sarili bilang G4. Isang makina na nilikha ng The Organization at ipinadala upang tugisin si Longhair. Ngunit sinabi ni King na kailangan niya munang gumamit ng banyo upang mailabas niya ang kanyang 100%. Nauto naman yung robot, kaya binigyan siya nito ng 10-minute bathroom break bago niya daw pagpapaslangin ang mga inosenteng mamamayan. Habang sina Saitama at Genos ay nagpasyang tignan kung anong kayang gawin ng isang King. Sa banyo, si King ay nagsimula ng magpanik sa takot. Kung saan hindi naman daw talaga siya malakas, kundi isang duwag at isang ordinaryong otako na loser. Nasa tuwing may mga halimaw na lumalabas, ay nagkakataon na may ibang tao ang tumatalo sa mga ito at napupunta sa kanya lahat ng credits. At nagulat na lang siya ng isang araw ay may titulo na siyang Class S Hero. Kaya nang hindi niya na matiis, ay nagpa siya na siyang tumakbo pauwi. Habang si Genos na ang nakipaglaban sa robot. Nang makauwi siya ng ligtas, ay agad niyang sinubukan ang bagong bili niyang video game, ang Heartbeat Happy Sister 2. Nang biglang lumitaw si Kalbo galing bintana at nahuli siyang naglalaro ng pambabaeng video game. Shit! Mabilis naman na nagdahilan si King na aksidente niya daw na nabili ang maling laro. Kaya nang nakakita si Saitama ng isang action robot game, ay agad na pinalitan ni King ang laro at nagsimulang maglaro ang dalawa. Habang sila ay naglalaro, natanong ni Saitama si King kung bakit daw siya nakatakbo kanina. Hindi daw kaya mas gusto nito ang maglaro kaysa lumaban, o baka naman dahil sa sobrang lakas niya, ay naboboring na itong labanan ang mga halimaw. Habang pinipilit magsalita ni Kalbo si Longhair, biglang may malaking uwak ang nag-crash sa bintana ng gusali, kung saan napatakbo si King sa likuran ni Saitama. Nang sinabihan ni Kalbo na siya dapat ang lumaban dito, ay napaihi sa takot si King sa kanyang salawal, at doon na na-expose ang pinakaingat-ingatang sekreto ni King. Sa isang iglap, ay natalo ni Saitama ang halimaw, at sa kanyang pagkabigla, ay na-realize ni King na mula nang makaharap niya ang taong kugita na nagbigay sa kanya ng peklat sa mukha, ay naroon ito upang tulungan siya. Na dating may buhok, at ngayon kalbo, ang makinis na ulong may kapa, ay ang kanyang tagapagligtas. Matapos matalo ni Genos ang halimaw na robot, dinala niya ang ibang parte nito kay Dr. Cosino upang gawin pa siyang mas malakas. Sinabi din niya sa doktor na patuloy pa rin niyang hinahanap ang evil cyborg na sumira ng kanyang bayan at determinadong lipunin ito. Samantala, ang Minister Officer ng Hero Association na si Siege ay nagpahayag na mag-recruit sila ng mga kriminal dahil sa pagtaas ng bilang ng mga halimaw at ang papalapit ng hula mula kay Madam Shibabawa. Sinabihan din niya ang mga ito na huwag nilang pansinin ang tatlong Class A hero na nasa tabi niya dahil ang mga ito ay para sa kanyang proteksyon lamang. Habang agad naman na umalis ng meeting si Sonic nang malaman niya na hindi present si Saitama. Naging hati ang opinyon ng mga hero at kriminal sa naging panukala ng Hero Association at walang kahit isa sa dalawang panig ang sumang-ayon sa ideyang ito.
Bigla naman may isang lalaking siraulo ang naghamon ng basagan ng mukha at kahit daw magsama-sama pa ang lahat, ay hindi daw nila siya kayang itumba. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Garo, kung saan dineklara nito na kalaban niya ang lahat ng tao at tropa niya ang mga halimaw. Binugbog niya ang lahat ng kriminal, kabilang na ang tatlong klase hero ng walang kahirap-hirap. Habang ang itinira na lamang ay ang Minister Officer ng Hero Association bilang mensahe na nagdeklara siya ng giyera laban sa mga hero at upang ipakalat ang balita tungkol sa pagdating ng halimaw na si Garo. Samantala, si Kalbo ay na-addict na sa paglalaro ng video games na hiniram niya mula kay King. Habang naghuhugas naman ng pinggan ng cyborg, na-detect nito ang isang mabilis na bagay na papalapit sa kanila. Nang buksan niya ang pinto, ay nakilala niya si Sonic, kung saan naparito ito upang hamunin muli sa isang rematch ang kanyang pinaniniwalaang karibal. Umalma ang cyborg, dahil hindi daw siya karapat-dapat tawaging karibal ng kanyang master. Habang siya at si Genos ay nagpasyang maglaban sa ibang lugar, ang B-Class Rank 1 na nagngangalang Fubuki ay kumatok sa kanyang apartment upang pilitin si Kalbo na sumali sa kanyang grupo. Nang nabigo si Fubuki na kumbinsihin si Saitama bilang leader ng Blizzard Group, ay inutusan niya ang kanyang mga bata na puwersahin si Kalbo. Ngunit sila ang puinersa nito. Gumamit si Fubuki ng malakas na psychic power, ngunit hindi nito natinag si Saitama. Dahil doon, ay gumamit siya ng iba't ibang uri ng psychic technique, ngunit kahit isa sa mga ito, ay walang naging talab kay Kalbo. Hanggang silang dalawa ay maipit sa mainit na laban ng cyborg at ninja. Ikinagulat naman ni Fubuki nang iligtas siya ni Saitama sa nangyaring pagsabog, ngunit mas ikinagulat niya nang tawagin ng isang S-Class hero ang isang B-Class hero na master. Cheese Whiz! Help strengthen bones with a strength builder of calcium from Cheese Whiz. Double kill! Flavor free. Bumati naman ang ninja, at tinawag nito ang cyborg na isang kuhol dahil sa bagal nito, ngunit rumbat si Genos na hindi pa niya nilalabas ang tunay ng lakas. Mas lalo nang bumili si Genos, kung saan nakakasabay na siya kay Sonic at nagawa niyang putulin ang buhok nito. Dahil doon, ay gumanti si Sonic sa pamamagitan ng mas mabilis pa at lumikha ng after image na hindi na nasundan pa ng cyborg. Kaya nagpa siya si Genos na gumawa ng malaking pagsabog upang matalo ang ninja, ngunit pinigilan siya ni Saitama. Mas gusto niya na mayroon siyang matirhan na kung saan mailalapat ang kanyang makinis na ulo sa gabi, kaysa sa pabayaan ng kanyang estudyante na sirain ang kanilang apartment. Sa halip, ay pumayag siya sa kagustuhan ni Sonic na kalabanin siya, kaya na-excite ang ninja, at ginamit na niya ang kanyang ultimate master technique, ang Tenfold Funeral Technique. Kaya oras na din upang gamitin ni Kalbo ang kanyang killer move, ang Serious Sideways Jumps. Kung saan nakagawa pa ito na mas madami pang imahe kaysa kay Sonic, at natalo siya ni Kalbo gamit ang sarili niyang technique. Back in the apartment, sinabi ni Fubuki na siya ay dapat na nasa mataas na rango, kung hindi dahil lamang sa kapatid niyang si Tatsumaki. Kaya upang manatili sa B-Class rank, ay kinontrol niya ang mga mas mababang mga hero sa kanya, at upang malampasan balang araw ang kanyang kapatid. Sinabi din ni Fubuki na hindi niya kaya umangat ng A-Class Rank 1 dahil nandoon ang mga hero tulad ni Sweet Mask at ang mga estudyante ni Atomic Samurai na malayo sa kanyang kakayahan. Nang tanggihan ulit siya ni Saitama na sumali sa kanyang grupo, ay biglang may kumatok sa pinto, kung saan dumating si King upang bawiin ang kanyang PSP para lang matuklasan na nabura ni Kalbo ang kanyang save file. Habang patuloy naman na nagugulat ang chicks sa mga tropa ni Saitama. Samantala, binigyan ng nickname ng Hero Association si Genos bilang Demon Cyborg, habang dahil naman sa makinis niyang ulo at kapa, si Saitama ay binigyan ng titulong Cape Baldy. Sa isang eskinita, nagsimula na ang hero hunt ng halimaw na si Garo, ngunit hindi siya nasiyahan sa naging biktima nito. Kaya inihayag nito na patuloy siyang maghahanap ng hero na kayang pumalag sa halimaw na si Garo. Sa ibang dako, pinalayas ibang ang kanyang estudyante na si Charanko matapos itong hindi matuto ng kahit anong martial arts sa loob ng 6 na buwan. Kaya pumunta siya sa apartment upang isalaysay kay Saitama and Company ang naging aksyon ng kanyang master. Sinabi ni Genos na marahil ang naging kakaibang pag-uugali ni Bang ay kaugnay sa kamakailang pag-aamok ng dati nitong estudyante na si Garo.
At marahil ito ang naging dahilan kung bakit siya pinalayas ng kanyang master upang protektahan siya mula sa galit ni Garo. Habang may kanina pang gumugulo sa isip ni Kalbo, hindi niya siya kilala. Matapos umalis sa apartment, napaisip si Charanko kung anong gagawin niya kung isang araw ay makasalubong niya si Garo. Nang biglang marinig niya si Garo sa malapit, kausap si Moomin Rider. Bago kawasakin ni Garo si Moomin Rider, ay dumating ang grupo ng malalakas mag-gym upang rumesbak para sa tropa nilang binugbog noong isang araw. Sinuntok na naman ito ni Halimaw at mabilis na sinugod ang iba pa nang biglang pinanakatayo si Garo. Samantala, Winel tumibang ang kanyang kapatid na si Bam sa dojo. Nag-usap sila tungkol sa kapangyarihan na naabot ng dating estudyante at ang kanilang plano na pigilan ito ng magkasama. Nagpasya na si Tank Top Master na tapusin si Garo dahil sa kabila ng ito ay isang tao, ay ramdam niya ang pagiging isang halimaw mula rito. Ngunit bago pa niya mailapat ang huling suntok kay Garo, ay pumagitna si Moomin Rider sa kanilang dalawa. Dahil hindi siya makapaniwala na ang hero ay kayang pumatay ng isang tao. Sumang-ayon naman ang puro muscles sa kabila ng pagtutol ng mga malalakas mag-gym at sinabihan si Garo na umalis na lamang. Ngunit huminto ito at sinabing papaslangin niya silang lahat. Inaasahan na ito ni Tank Top Master, ngunit nagawang makailag ni Garo at aksidente niyang nagawa ang teknik ni Bang. Binugbog niya si Tank Top Master habang winasak niya si Moomin Rider. Pagkatapos, ay inisa-isa na niya ang mga malalakas mag-gym habang si Charanko ay hindi na matiis ang kalupitan nito. Kinaumagahan, gabi sila umalis, umaga na sila nakarating. Kaya wala na silang naabutan pa. Pagdating sa ospital, binisita ni Kalbo si Moomin Rider at si Tank Top Master upang kumalat ng ilang impormasyon habang binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang saging. Samantala, sa isang parke, isang bata ang nagbabasa ng libro tungkol sa mga hero nang sumali sa kanya si Garo. Kung saan nakakuha siya ng ilang impormasyon ng mga hero upang magamit sa kanyang hero hunt. Back to the hospital, binalaan ni Tank Top Master si Kalbo kung gaano kabihasa si Garo dahil sa kanyang mga teknik, kaya binisita niya si Charanko upang matuto tungkol sa martial arts. Mayroon isang tournament ang gaganapin, at since hindi makakasali si Charanko, ay ibinigay sa kanya nito ang isang kung saan napunta sila sa isang eskinita. Agad nitong inatake ang nagpapanggap na halimaw, ngunit nasalaglang ang lahat ng ibinatong mga pag-atake nito na parang tingga sa sipa. Nang wala nang may bato pa si Golden Ball, biglang dumating si Spring Mustacho upang tulungan siya. Ngunit ang swabe nito ay madali din naubos, kung saan pareho silang tinapos ng halimaw na si Garo. Habang naglalakad sa shopping district, aksidenteng nakasalubong ni Garo si Kalbo na may hinahanap. Inisip niya na isa lang itong saling pusa na hero. Kaya sinubukan niyang tagain ang walang kamalay-malay na kalbo, ngunit nagulat ang halimaw nang siya ang tagain nito at nawalan siya ng malay. Kung saan naghahanap pala si Saitama ng wig upang magpanggap sa tournament bilang Charanko. Nagkaroon ng flashback si Garo sa kanyang pagkabata, kung saan sinusuportahan niya ang mga halimaw dahil hindi niya maintindihan kung bakit laging natatalo ang mga masasamang tao. Hindi niya tanggap ang karaniwang takbo ng mga bagay, kaya nagpas siyang hindi na siya matatalo at magiging pinakamalakas na halimaw. Nagising siya matapos matalo ni Saitama na walang ideya kung anong nangyari. Samantala, dahil sa nangyaring pag-atake kamakailan sa kanilang opisyales, ang Hero Association ay planong mag-assign ng isang class as hero bilang kanilang mga bodyguard. Una nilang tinawagan si King, ngunit busy daw ito sa pakikipaglaban sa halimaw na boss, kaya't napilitan si Metal Bat na bantayan. Ang isa sa halimaw ang mukha na sponsor kasama ang kanyang anak. Nang makatanggap si Metal Bat ng tawag mula sa kanyang kapatid, dalawang halimaw ang umatake sa sponsor at sa anak nito, ngunit bago sila umalis, ay handa nang harapin ang mga ito ni Metal Bat. Samantala, nangangamba si Charanko na baka sumali si Saitama sa tournament gamit ang pangalan niya, kung saan tama ang kanyang hinala, dahil ganun nga ang eksaktong binabalak ni Saitama. Habang nag-aantay si Kalbo si Charanko sa waiting room, dumating ang isa sa dating estudyante ni Bang na kamukha ni Gory na si Sourface. Kinausap siya nito tungkol sa plano nitong manalo upang sumikat tulad ni Bang at ipinaliwanag kung paano ang isang kalahok na may pangalang Wolfman ang nanalo sa nakaraang tournament gamit ang maskara.
Kalaunan, natuklasan nila ang tunay na Wolfman na nakagapos, kaya ang tournament ay gumawa ng bagong patakaran na diskwalipikahin ang sino mang kalahok na gagamit ng headwear o nagpapanggap na ibang tao. Natuklasan ni Gory na ang taong nakamaskara ay walang iba, kundi si Garo. Kung saan hindi niya makalimutan kung paano talunin nito ang mga kasapi ng dojo kasama siya at kung paano pagsisilibang ang dating estudyante. Kaya sisiguraduhin niya siya ang mananalo at hindi na muling aatras pa kay Garo. Nang insultuhin naman siya ni Gory bilang Charanko, ay ipinagtanggol ni Saitama ang katapangan ni Charanko nang harapin nito si Garo at nagpas siyang mananalo sa torneo. Ikinagalit naman ito ni Bakulaw, kaya bibigyan daw siya nito ng totoong laban kapag nagkaharap sila nito. Samantala, matapos matalo ni Metal Bat ang dalawang halimaw ng walang kahirap-hirap, biglang lumitaw ang isa pang halimaw at inatake sila nito. Habang sumulpot ang isa pang halimaw at nagbuga ito ng sleeping gases sa paligid kung saan nakatulog ang dalawang mayaman. Dahil sa sleeping gases, walang nagawa si Metal Bat kung di indahin ang ilang mga pag-atake bago niya maisipang iumpog ang kanyang sarili. Dahil dito, ay tumaas ang adrenaline niya sa kanyang katawan upang magising sa pakikipaglaban at nagbigay daan sa kanya na talunin ang dalawang demon level threat ng mga halimaw na may tig-iisang atake lamang. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang pighati. Dahil biglang lumitaw ang pinakakuya ng mga alupihan na si Sentichoro. Nag-book na ng dalawang classy hero si Metal Bat upang ihatid ang dalawang mayaman sa mas ligtas na lugar. Habang itinaas na ang warning sa buong syudad at nagsimula na magkagulo ang lahat ng tao, ang halimaw na si Garo ay papunta kung nasaan si Metal Bat. Nang biglang lumipad si Metal Bat sa kanyang kinaroroonan. Agad niya itong hinamon ng basagan ng mukha, ngunit busy daw si Metal Bat. Ngunit nang malaman niyang ito ang halimaw na si Garo, ay nagpa siya siyang makipaglaro ng basagan ng buko. Hindi makapaniwala si Garo sa dami ng mga pambubugbog na kayang tanggapin ng baseball hero. Ngunit nang matapos niya itong ma-knockdown, inamin ni Garo na muntik na siyang matalo ng hero kung nakatama ng isa ito sa kanya. Nang biglang tumayo ito at mauuna na sana siya kung hindi lamang sa isang boses ng batang babae, ay inihinto ni Metal Bat ang kanyang atake sa mukha ni Garo. Nang muling aatake si Garo, ay pumagit na ang kapatid ni Metal Bat na si Zenko upang itigil ang laban. Nakakapagtatakang nakinig naman dito si Garo at nagpa siya na lamang maglakad palayo habang pinapanood ng dalawang halimaw mula sa malayo na sina Phoenix Man at Nardong Putik. Sinubukan ng dalawang halimaw na hikayatin na sumali ito sa Monster Association, ngunit agad na tinanggihan ito ni Garo. Kaya nagpa siya na muna ang mga ito na umalis at sinabing magkikita pa silang muli kung ipagpapatuloy ni Garo ang kanyang pagiging isang halimaw. Matapos matalo ni Rhino Wrestler ang dalawang classy hero at madakip ang anak ng mayaman na sponsor, inutos ni Phoenix Man dito at kay Sentichoro na umatras muna sa ngayon, habang ang class S hero na si Metal Knight ay idinikit ang sarili upang sundan ang mga ito. Samantala, ang opening ceremony para sa martial arts competition ay nagsimula na. Ipinakilala na ang ilang kalahok sa nasabing tournament, kabilang na ang ilang Class A hero at si Saitama, na nakiusap na huwag daw tamaan ang kanyang ulo, habang very supportive naman ang kanyang estudyante. Ipinakilala din sa nasabing torneo, ang mga nakaraang kampyon tulad ni Bakuzan at 5-time champion na si Shiryu. Habang hindi makapaniwala si Saitama na 20 years old lang si Sour Face, dumating ang unang makakalaban ni Saitama na si Zako. Naparito ito upang insultuhin sila, subalit imbis na magalit, ay lalong na-excite si Saitama, ngunit mukhang mahina na naman daw ito. Hindi matanggap ni Zakos ang sinabi ni Saitama. Ngunit hindi na tumagal ang kanilang laban, dahil nanalo si Saitama ng 10 linya lang ito sa mukha. Samantala, ang Hero Association ay nalulula dahil sa dami ng bilang ng mga halimaw na nalilitaw sa bawat lungsod. Habang ang dalawang matanda ay naghahanap kay Garo, tinulungan ni Bang ang isang hero sa isang halimaw at inilabas dito ang kanyang galit. Matapos makontrol ng isang halimaw na nagngangalang Dues, ang ilang hero gamit ang latigo nito, dumating ang Blizzard Group upang tulungan ang hero na si Dynamite Man. Ngunit nang naisipan na kontrolin ng halimaw ang Blizzard Group, ay dumating si Fubuki at pinigilan ito. Matapos ang ilang taon ng hindi pa kakipag-compete, ang former champion at crowd favorite na si Shiryu ay pumasok na ng stage para sa kanyang unang laban. Kung saan nagawa niyang matalo ang Class A hero na si Lightning Max gamit ang isang sipa sa mukha.
Dahil sa lalong pagdami ng mga halimaw sa area, si Genos ay na-mention sa GC upang umalis ng stadium at tumulong puksain ang mga ito. Ipinagmalaki naman ni Sour Face ang kanyang panalo. Ngunit si Saitama ay kababalik lang galing banyo kung saan hindi niya nakita ang buong pangyayari. Ang sunod na kalaban ni Saitama ay ang two-time champion na si Bakuzen, kung saan pinaniniwala ang marahas sa kanyang mga nakalaban. Sinimulan nitong ipakita kay Saitama kung paano daw siya nito tatapusin. Ngunit nang hawakan nito ang wing ni Kalbo, ay nakatikim ito ng isang suntok at bumaon sa labas ng ring. Ikinagulat naman ito ni Suiryu at ni Bakulaw. Samantala, kasalukuyang kinakaharap ni Genos ang mahirap na patayin na taong ipis. Kaya nagpa siya ng gamitin ng cyborg ang kanyang secret weapon na idinisenyo para kay Sonic, ngunit bago mapapatay ito ni Genos, ang taong ipis ay nakatakas ng iwan nito ang kanyang mga paa. Subalit nang pabalik na si Genos sa stadium, bigla siyang inatake ng isang misteryosong nilalang. Samantala, nagtagumpay si Dues na kontrolin ang mga isipan ng mga tauhan ni Fubuki. Matapos pag-aatakihin ng halimaw si Fubuki, inakala nito na nakontrol na nito ang isipan ng mas nakakabatang Esper Hero upang akitin ang nakakatandang kapatid nitong si Tatsumaki. Ngunit nagawang makaganti ni Fubuki na nagpalipad sa halimaw at sinabi na hindi niya na kailangan gawin iyon dahil sa tuwing siya ay nasasaktan ay malalaman ito ng kanyang ate. Mabilis pa sa LBC, isang ulo ng halimaw ang lumipad sa harapan ni Dues kasama ang pagdating ni Tatsumaki. Inutusan ng halimaw ang mga kontroladong tauhan ni Fubuki na atikihin si Tatsumaki habang siya ay tumatakas, ngunit mabilis lang ang mga itong natalo ni Tatsumaki. Balik sa tournament, inasar ni Suiryu ang Class A hero na si Snake at pinagtawanan ang mga hero sa paniniwalang ang tanging malalakas lamang ang kayang mabuhay bago manalo ng isang panglaban sa isang atake lamang. Samantala, sa patuloy na paglitaw ng mga halimaw at sa lalong pagnipis ng bilang ng mga hero, ang tagapagsalita ng Monster Association na si Gyoro Gyoro ay inihayag na ang halimaw na si Koketsu ay papunta sa pinagdadausan ng tournament matapos matalo nito si Genos, habang dalawang Class S hero ang nagawa na nilang matalo. Kung saan masayang ipinalam nito na malapit na nilang makamtan ang matamis na tagumpay sa bossing ng mga halimaw na si King Orochi.